Ayan, malapit na ma-harvest ang ating mga mais. Yan. Oh. Naka-reach na siya ng maturity date niya. Actually, yun. Magandang tubo ng mais para sa masaganang ani. Nandito po ang inyong Tita Marsa para gabayan kayo sa inyong pagmamaisan. Ayan, kung makikita nyo po, ang ating mais ngayon, na-reach na po niya yung 100 days of maturity. Sa last video ko po, pinakita ko po. Sinabi ko po na dapat po ang ating mais is i-harvest natin ng 100 days to 110 days. That is the maturity date. Maturity ng ating mga mais. As you can see, malalaki po ang ating mais at magaganda ang kanyang tubo. By the way, ito po pala is Pioneer 42645 PW. So, bali, kami po kasi, sabi ko nga sa last video ko, nag-harvest po tayo ng 120 days. Ang purpose po namin nun, kasi po pag 120 days na po after planting ang ating mga mais, tuyo na po talaga ang mga corn kernels niya. Mas madali tayong mapapatuyo ang ating sa solar drying. Kasi po dito sa amin, solar drying po talaga ang aming way ng pagpapatuyo ng ating mga mais. Wala po kaming mechanical dryer dito. Since medyo maulan po kasi, mas maganda po talaga na paabutin natin ng 120 days after planting ang ating mga mais. Kung mapapansin po ninyo, maganda po, malinis po. Medyo may sagbot siya pero hindi po matataas ang sagbot ng ating maisan. Yan. Hindi po matataas yung sagbot niya. Ibig sabihin, naglilinis po talaga tayo ng ating maisan. Kasi pag pumasok na po siya sa reproductive stage, diyan po umaatake po yung ating mga daga. Kaya dapat linisin po natin ang ating mais. Kaya tingnan nyo ang ating maisan. Wala po masyadong nakainan ng mga daga. Kasi pinapanatili po nating malinis ang ating mais. Disclaimer lang po, lahat po ng products na nabanggit ko dito sa ating video, hindi po siya sponsored product. Ginamit po natin ang Pioneer 42645 PW for the first time dito sa ating maisan. Tinitingnan po natin kung maganda po ang resulta nito para magamit pa po natin ito sa susunod po nating mga cropping season. Pero usually, hindi po kami nag-uulit ng same variety sa isang area namin. Hindi po na kami nagbabalik-balik ng variety. Ang reason po namin yan kasi po, para hindi po ma-immune ang mga sakit ng mais sa same variety. Ang mga pamamaagi po namin pala po, disclaimer ulit, ay base lang po sa aming obserbasyon at sa aming pamamaraan ng pagmamaisan ng 2 dekada. Kung hindi po maging maganda sa inyong maisan, at least maging gabay po ito sa inyong future na pagmamaisan. Yun po. Pero ang basic po talaga sa maisan, dapat po unang-una po ang natin is dapat malinis palagi ang ating maisan simula sa land preparation pa lang. Kailangan panatiliin na natin siya, malinis na po ang ating maisan. Kaya hindi po kami zero plowing ba, hindi kami, lagi po namin dinadaro yung ating maisan.
ang ating mga maisan para maging malinis po palagi to. Kasi pag hindi malinis ang ating maisan, unang-una ang mga sagbot or ang mga damo na tumutubo dyan, makikipag-unahan sa mga nutrients na kinakailangan ng ating mga mais. Pangalawa, pag hindi po malinis ang ating maisan, is dadami po ang mga daga, which is unang-unang kalaban ng ating mga mais. Tayong mga farmers, kalaban natin ng iyon kasi kakainin nila yon mga mais natin. Lessen po ang ating yield. Pangatlo po, kasi pag malinis po ang ating mas konti pong sakit ang makukuha ng ating mais. Kasi po madaming sakit ang makukuha ng ating mais is mas lessen po ang yield niya. Tingnan niyo po. Dahil po laging malinis ang ating mais from land preparation hanggang sa ating pag-harvest, maganda po ang ating tubo ng mais. Yan. Bali sa September 22 po, mag-harvest na po i-harvestin na po natin tong ating mga mais. To recap po, nandito po ulit tayo sa farm. Itong ating mais ngayon is naka-reach na po siya sa maturity date. Maganda po, oh. Umaabot po siyang dulo. Ang tinanim po natin dito is Pioneer 42645 PW. And nasa 110 days na actually siya. And sa September 22, January 22 pala po, correction, is magha-harvest na po tayo. Ibig sabihin na reach na po niya yung 120 days after planting. And kung bakit kami 120 days after planting, kasi po pag 120 days po after planting na po kami nag-harvest, tuyo na po yung pinaka kernels niya. Kasi at this stage po 100 to 110 days after planting, 20 to 21% po ang ating moisture content ng ating mga mais. Pag umabot ng 120 days, medyo mababa na po ang moisture content ng ating mais. Malalaman din po nyo pala kung maha-harvest ng ating mais is nag-change na yung color niya. Yan. Yung husk niya nag-change na ng color from green to yellow. Tapos, pag kunin nyo yung niya, meron na pong black doon sa kanyang starchy part. At this point po kasi hindi natin makikita pa kasi nasa punuan pa siya. Ayun po. And kailangan po palagi pong malinis ang ating maisan. Kailangan po laging malinis ang ating maisan from land preparation hanggang sa pagsanggi or pag-harvest. Kasi pag sa land preparation, malinis na ang ating mais, ang maisan po natin, nadaro siya at granule ng ating maganda po ang tubo ng ating mga mais. Unang-una, hindi po nakikipag-agawa ng ating mais sa mga damo sa nutrients sa lupa. Pangalawa, hindi po dadami ang mga daga sa ating mga maisan. Pangatlo is pag malinis ang ating maisan, maganda po talaga ang tubo ang ating mga mais. Sana po may natutunan kayo sa ating munting video, at kung nagustuhan po ninyo ang ating video ngayon at may natutunan po kayo, please don't forget to like, comment, and share. And kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please click the subscribe button, pati na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated kung meron akong bagong video.
Siya nga po pala, pwede din po kayo mag-message sa akin through my Facebook page, Maisan ni Insoy. And kung nandun na rin po kayo, pa-follow na rin po please. Ayun po. Sana po ulit may natutunan kayo. This is your Tita Martha saying happy Maisan everyone. Love you all. God bless us all and take care. Thank you so much for watching. See you on my next video.